Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2121 hanggang Kabanata 2130. Kabanata 2121. Pagkarinig nito, huminga ng malalim si Yehan at nagsabi, "Hindi ko masyadong pinag-isipan, masyadong kalmado ang babaeng iyon, para bang wala siyang kahinaan. Kung gayon, ngayong hinamon mo siya, nakakita ka ba ng kahinaan?" Tanong ni Qingay Shengwang. Umiling si Yehan. Si Kang Tianzan ay kayang pigilan ang galit sa kanyang puso at hinayaang makalabas siya ng ligtas mula sa Tianming City. Ang isipan ng babaeng ito ay sobrang matatag, at ang mga bagay na pinaniniwalaan niya ay napakahirap baguhin. Sa isip ni Yehan, kahit na hindi siya papatayin ni Kang Tianzan dahil dito, hindi rin ito mapipigilan ng sarili na umatake sa kanya. Ngunit wala sa dalawang iyon ang nangyari. Ano ang balak mong gawin ngayon? Muling tanong ni Qingay Shengwang. Sabi ni Yehan, hintayin kong siya ang kumilos, saka ako susunod. Hindi angkop na tayo ang unang umatake, Tianlong. Malakas ang mga tauhan ng angkan ng Kang sa Tianming City ngayon. Kung aalisin ang mga malalakas na Qin Clan at Xin Clan, medyo mahina pa rin kung tayo lang ang makikipaglaban. Pero kung maisasama natin ang Lijian Villa, mas malakas ang ating magiging posisyon. Gusto mo bang puntahan ngayon ang Lijian Villa? Tanong ni Qingay Shengwang. May ganoon akong iniisip, sagot ni Yehan. Kahit na magkaaway kami ng Lijian Villa, ngayon na pinipigil ng Kang Clan ang sitwasyon, kung hindi susuko ang Lijian Villa, kaaway din sila ng Kang Clan. Sa sariling lakas lang nila, paano nila lalabanan ang Kang Clan? At higit pa, kung makakumbinsi natin silang sumali laban sa Kang Clan, magagamit din natin ang mismong kamay ng Kang Clan para tuluyang mawala ang Lijian Villa. Pagkarinig nito, natawa si Qingay Shengwang at nagsabi, "Bagamat tuso ang ideya mo, maganda rin naman ito. Kung kaunti lang ang paraan mo, hindi ka tunay na lalaki, at kung hindi ka marunong maging mabagsik, hindi ka karapat-dapat." May mapanuyang ngiti sa mukha ni Yehan. Ngunit sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumitaw sa kawalan sa harap nila at nahulog sa paningin ni Yehan at Qingay Shengwang. Nakatayo ang figurang iyon sa alapaap, nakapamewang, kalahating hubad ang katawan, at kitang-kita ang lakas ng kanyang mga muscle. Sa kanyang mga matang parang mata ng tigre ay nagniningning ang nakakatakot na diwa ng pakikipaglaban at matinding tapang. Kilala ni Yehan ang taong ito, gayon din si Qingay Shengwang. Si Polo ng Yi Tribe, ang binatang ito na sumikat sa buong mundo noong nasa Yaoqi Palace siya. Hindi inaasahan na lilito siya ngayon dito sa Yaoguangyo nang walang anumang ingay, at harangan pa sila ni Yehan. Iyong batang iyon mula sa Yi Clan. Ani Qingay Shengwang habang tinitingnan si Yehan na may mapanuyang ngiti. Napakalakas ng taong ito, mariing sagot ni Yehan habang bahagyang pinaikit ang mga mata. Nasaksihan na niya ang lakas ni Polo noong nasa Yaoqi Palace sila. Isa itong batang henyo na halos lamunin ang kalangitan. Ngayong narito si Polo, alam ni Yehan na hindi ito basta dumaan lang, siguradong may pakay siya. "Para sa akin ka ba pumunta?" Tanong ni Yehan kay Polo. "Tama ka, ikaw ang hinahanap ko," sagot ni Polo, nakatitig kay Yehan, may naglalagablab na diwa ng pakikipaglaban sa kanyang mga matang parang tigre. "Sinabi ko na sa sarili ko sa Yaoqi, isa ka sa mga taong gusto kong hamanin sa buhay na ito. Ngayon na napakaigting ng sitwasyon dito sa Yaoguangyo, pagkakataon ko na para makaharap ka at masaksihan din ang labanan mo laban sa babae ng Kang Clan. So, pumunta ka rito para hamanin ako?" Tanong ni Yehan. Iyon ang isa sa dahilan. Tulad ng sinabi ko, gusto ko ring makita ang laban ninyo ng babae ng Kang Clan, sagot ni Polo nang walang pag-aalinlangan. "Gusto mong makita kung sino sa amin ang mananalo sa huli?" Ani Yehan. "Hindi ba't maaari iyon?" Tugon ni Polo. "Siyempre maaari. Pero bilang kasapi ng Yi Clan, hindi ka ba natatakot na madamay dito?" May nakakalokong ngiti si Yehan. "Sa tingin mo ba matatakot ako, si Polo? Matatakot ba ang Yi Clan?" Mariing sagot ni Polo. Bilang pinakamataas na henyo ng Yi Clan sa panahong ito, paano nga ba siya kukulangin sa tapang? At bukod pa roon, ang Yi Clan ay isa sa 12 sinaunang angkan, natural lamang na wala silang kinatatakutan. Ngumiti si Yehan at nagsabi,
Kung gayon, nais ko lang ipaalala sa iyo, galit na galit ngayon si Kang Chanbo. Kung malaman niyang nandito ka sa Yao Guangyok, baka hindi na siya makapagpigil na atakihin ka at patayin ka bilang isang nakakatakot na henyo ng Yi Clan. Kung ganoon, hindi ko rin mamasamain na makipagtulungan sa iyo para labanan siya. Pagkarinig nito, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Yehan. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagdating ni Ipolo sa Yaoguang Realm? Para lang bahamanin siya. Para masaksihan ang laban niya at ni Kang Tianzan. Pero bago iyon, mariing sabi ni Ipolo, mas mabuti na ipakita mo muna na kaya mong talunin ako. Kung hindi, ang pangalawang pwesto mo sa honor list ay magiging akin. Kabanata 2122. Pagkarinig nito, bahagyang ngumiti si Yehan at nagsabi, hindi ako kailanman natatakot sa hamon. Kung may bagay na akin, hindi ko hahayaang maagaw ito ng iba. Gusto mong kunin ang ikalawang pwesto sa listahan ng Chanzen. Natatakot akong hindi iyon makatotohanan. Dahan-dahang inalis ni Ipolo ang malaking busog na may sungay ng baka na dala niya at nagsabi. Talaga, kung gayon, mas mabuti na magtagisan muna tayo. Ang dahilan kung bakit mas mataas ang ranggo ni Kang Tianzan kaysa sa akin ay dahil hindi ko pa siya nagagapi, pero ikaw, hindi pa rin naman kita natatalo. Kaya bakit ako mas mababa kaysa sa iyo? May punto ka, tumanggo si Yehan, at biglang tumalim ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, tanging sa pamamagitan ng pagkatalo sa iyo ko mapapatunayan na karapat-dapat ako sa ikalawang pwesto sa Celestial Ranking. Sakto, gusto ko ring makita kung gaano kakalakas, ikaw na nakapagtulak paatras sa langit mismo. Hindi ako magpapakita ng awa, dapat kang maging handa na masaktan. Kinagabihan, dahan-dahang hinailan ni Ipolo ang kanyang malaking busog. Sa sandaling iyon, mula sa kanyang matang parang tigre ay tila lumabas ang isang fearless na palaso, nakakasilaw at nakakatakot. Ang kasanayan sa pana ng Yi Clan ay kilala sa buong mundo. Ngayon, ako mismo ang makakakita nito. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na ron sa dahan-daang bumukas na palad ni Yehan, at sumunod na nagpakita sa ibabaw ng kanyang ulo ang selyo ng buhay at kamatayan. Sa isang iglap parang bumalot sa katawan ni Ipolo ang alon ng mabangis na kapangyarihan. Sa lakas na iyon, para bang kaya niyang pabagsakin ang naglalagablab na araw sa kalangitan, kaya niyang batasin ang mismong mundo gamit lamang ang kanyang palaso. Noong nakipaglaban ako kay Kang Tianzan, natutunan ko ang dalawang palaso ng pinakadakilang pamamaraan ng Yi Clan. Ngayon, natutunan ko na ang ikatlong palaso. Yehan, tanggapin mo ito. Palaso ng matingkad na buwan, patayin. Sa oras na hinayla ni Ipolo ang bagting ng pana, isang itim na palaso, kasing bilis ng liwanag, ang direktang bumute sa kawalan at pinasabog ang espasyo. Napakalakas ng palasong ito, ang kapangyarihan ay parang halimaw, at ang bilis ay hindi kayang masundan ng mata ng tao. Para bang mismong mundo ay nakatali sa palasong ito ni Ipolo. Napakalakas ng palaso, hayaan mong wasakin ko ito. Nakita na ni Yehan ang palaso ng matingkad na buwan ni Ipolo noon sa Yaochi Palace. Sa halos hindi na mabibilang na sandali, dumating na sa harapan ni Yehan ang palaso, nakatutok upang batasin ang kanyang puso. Subalit matapos niyang makuha ang Madjihad Physique, ang kanyang katawan ay parang bakal na baras, mga butong bakal, kahit ang kalahating imperial na sandata ay hindi na kayang mag-iwan ng bakas dito. Kasunod nito, inihampas ni Yehan ang kanyang kamao ng buong puwersa, namutok ang mga ugat dito, na para bang naglalaman ito ng puwersang kayang wasakin ang buong mundo. Boom! Matindi ang banggaan ng kamao ni Yehan at ng palasong pinakawalan ni Ipolo. Nang nagtagpo ang dalawang nakakatakot na puwersa, yumanig ang paligid at naglabasan ang nakakabinging ingay ng pagkabasag. Ngunit kahit sobrang domineering ng palaso ng matingkad na buwan, sa harap ng matinding puwersa ni Yehan, tumagal lamang ito ng ilang segundo bago tuluyang sumabog. Anong klase ng katawan ito? Imposible! Namangha si Ipolo, at baka sa kanyang mga matang parang tigre ang pagkagulat matapos makita ang kakaibang kamao ni Yehan. Ipolo, tanggapin mo pa ang isa pang suntok ko. Umaapaw ang diwa ng pakikipaglaban kay Yehan, matalim ang kanyang aura na parang espada. Dahil sa Madjihad Physique, ang makalaban ng isang tulad ni Ipolo ay isang bihirang pagkakataon. Natural lamang na gamitin niya ito upang subukan ang lakas ng kanyang bagong katawan. Palaso ng pagnanakaw ng araw. Habang nakikita ang kabataang sumusugod na may mabagsik na kamao, muling hinailan ni Ipolo ang kanyang malaking busog. Sa sandaling iyon, isang makinang na gintong liwanag ang pinakawalan, mas nakakatakot pa kaysa sa itim na palaso kanina. Ang gintong palaso ay halos hindi na alintana ang distansya ng espasyo. Ding!
Nagbanggaan ang gintong palaso at ang kamao ni Yehan na parang bakal. Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang tunog ng metal na nagkikiskisan mula sa kamao ni Yehan, at sa kawalan ay lumitaw ang naglalagablab na mga apoy. Pinilit na salagin ang palaso ni Ipolo, ngunit itinapon pa atras ang katawan ni Yehan. Habang bumabagal ang kanyang pag-atres, naramdaman niya ang matinding sakit na sumabog sa kanyang kamao matapos tamaan ng palaso ng pagnanakaw ng araw. Kabanata 2123. Ang katawan ng batang ito ay sobrang hindi kapani-paniwala. Karapat-dapat nga siyang tawaging mad jihadist. Ang batang iyon mula sa Yi tribe ay kayang pumatay ng 3 supreme peak sa isang palaso, pero sa kanya, halos wala itong naging pinsala. Sa kawalan hindi kalayuan, labis na namangha si banal na Hari Qinggai. Kay saya, ang kasanayan sa pana ng Yi clan ay talagang pambihira. Sa kawalan, nakatigil si Yehan, at ang kanyang mga matang puno ng nakakatakot na diwa ng pakikipaglaban ay nakatitig kay Yi Polo. Yi Polo, 3 na sa pinakamataas na palaso ng Yi clan ang iyong nakamit. Ang huling ito, umaasa akong hindi mo ako bibiguin. Kung hindi ka matatalo ng 3 palaso, wala na talaga akong pag-asa ngayong pagkakataon, huminga ng malalim si Hipolo, at muling binuka ng kanyang malaking kamay ang busog na may sungay. Ang 3 palaso, ang palaso ng bulalakaw. Biglang, matapos pakawalan ng kanyang kapangyarihan, ang paligid na kawalan ay napuno ng tila mga bituin. Sa bawat kumikislap na tuldok ay nagtipon ang nakakatakot na puwersa ng pagkawasak, na nagsanib at naging isang palaso ng bituin na nakatutok kay Yehan. Bagaman hindi kasing bilis ng unang 2 palaso, ang lakas ng palaso ng bulalakaw ay higit pa kaysa sa mga nauna. Tumigil ang oras, parang espada ang mga mata ni Yehan. Nang tuluyang nakatutok sa kanya ang palaso, agad niyang ginamit ang kanyang likas na kakayahan. Tumigil ang oras, at kasama nito, napigil din ang nakakatakot na palaso ng bulalakaw. Agad-agad, sa ilalim ng nagugulat na tingin ni Ipolo, ang kanyang pinakamatinding palaso ay huminto sa mismong harapan ni Yehan, dahan-dahang inabot ng kanyang kamay, at sa katuluyang naglaho na parang usok sa kawalan. Sa sandaling iyon, mas matindi ang pagkagulat na makikita sa mga mata ni Ipolo. Hindi niya maisip na ang kanyang pinakamalakas na palaso ay ganoon lamang winasak ni Yehan, at hindi pa niya nagamit ang buong lakas. Iyon ba ang oras? Nang maisip ito, nanginig ang mga mata ni Ipolo. Wala na siyang ibang maisip na kapangyarihang kayang pumihil ng ganoon kadali sa kanyang pinakamalakas na atake maliban sa oras. Hindi iyon kapangyarihan ng espasyo, kundi kapangyarihan ng panahon mismo. Ipolo? Ako si Yehan, na nasa 2 pwesto ng Chansen Rankang. Ngayon, wala ka nang masasabi, hindi ba? Sa kawalan, nakatayo si Yehan na nakapamaywang sa likod, ngunit may bahagyang bakas ng panghihinayang sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Ipolo. Si Ipolo ay tunay na napakalakas. Sa kasalukuyan, isa pa lamang siyang supreme ng 2 tribulation, ngunit sa 3 palasong kanyang nakamit, kaya niyang pumatay ng isang supreme ng 4 na tribulation. Lalo na ang huling palaso ng bulalakaw, nakakatakot ng husto. Ngunit ang ikinalungkot ni Yehan ay hindi na maipakita ni Ipolo ang mas matinding lakas. Kung hindi, talagang gusto niyang makipaglaban ng lubos dito. Ang 3 ginamit niyang galaw ay hindi man lang umabot sa tunay na antas ni Yehan. Ngunit kung alam lang ni Ipolo ang iniisip ni Yehan, siguradong mabulunan ito sa sariling dugo sa galit. Si Ipolo ay isa ng sobrang halimaw sa lakas, ngunit nakatagpo siya ng isang mas nakakapangilabot pa, si Yehan. Ngayon, ikaw ang panalo. Hindi nakita lalabanan para sa 2 pwesto sa Chansen Rankang, malalim na buntong hininga ni Ipolo, at nakatingin kay Yehan. Kung ikukumpara sa Yaochi Palace noon, hindi lang tumaas ang antas mo, kundi bigla ring sumirit ang iyong lakas tungo sa nakakatakot na antas. Ngayon, batay sa sarili mong kakayahan, karapat-dapat ka na talagang makipagsabayan kay Kang Tianzan. Hindi ko kailanman inisip na hindi ako karapat-dapat na makipagsabayan kay Kang Tianzan, sagot ni Yehan na may ngiti habang kumikindat. Ngunit gusto kong malaman, bukod sa pinakamataas na kasanayan sa pana ng Yi clan, wala ka na bang iba pang kakaibang kakayahan? Imposibleng ang isang napakatakot na henyo ng Yi clan ay 3 palaso lang ang alam. Lahat ay may tinatagong alas. Wala ka rin ba? Sagot ni Ipolo. Kung ito'y totoong labanan hanggang kamatayan, ipapakita ko sana ang iba ko pang kakayahan. Pero sa kasamaang palad, hindi. At kahit ipakita ko man, baka hindi rin sapat para talunin ka. Alam ni Ipolo ang ilan sa mga kakayahan ni Yehan, at iyon pa lang ay nakakatakot na. Idagdag pa ang kanyang kakaibang katawan, at ang kakayahan nitong pigilin ang 3 palaso kanina, ito ay 2 kakayahang hindi maaaring maliitin.
Sabi ni Yehan. Umaasa ako na hindi darating ang panahon na tayo ay magkakaroon ng laban hanggang kamatayan. Ikaw, Ye Polo, ay isa sa mga henyo na tunay kong hinahangaan. Ngayon na nasa Yaoguang Domain ka, kung may oras ka, iniimbitahan kitang bumisita sa Tianlong. Kung may pagkakataon, susubukan kong dumalaw. At oo nga pala, nakalimutan kong sabihin, hindi ako nag-iisa na nanonood dito sa Yaoguangyo. May ilan pang dumating. Mabuti pa, maghanda ka, baka ikaw din ang punteryahin nila. Matalim na tumitig si Hipolo kay Yehan, bago tuluyang lumisan sa kawalan at nawala sa paningin ni na Yehan at Qingday Shengwang. May iba pa palang darating sa Yaoguangyo para makiusyoso. Kabanata 2124. Bahagyang kumunat ang mga mata ni Yehan. Ang mga salita ni Hipolo ay tila may ipinapahiwatig sa kanya. Sa kasalukuyang Yaoguangyo, hindi lang si Hipolo ang makapangyarihang henyo na dumating dito, kundi mayroon pang iba. Pero sino-sino kaya ang mga iyon? Hindi pa tiyak ni Yehan. Siyempre, hindi na rin nakapagtataka na ang isang mahiwagang lugar gaya ng Yaoguangyo ay hamatak ng maraming malalakas na nilalang. Kahit hindi pa sila nagpapakita ngayon, balang araw ay lilito din sila. Ang batang iyon mula sa lahing Yi ay napakalakas. Walang problema para sa kanya ang pumatay ng isang kataas-taasang may 4 na tribulasyon. Sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng mas higit na halimaw, ikaw. Masayang sabi ng banal na haring si Qingday habang lumalapit kay Yehan. Pagkarinig nito, ngumiti si Yehan at nagsabi, sa mga henyo na nakilala ko hanggang ngayon, si Hipolo ay maituturing na pangatlo o pang-4 sa pinakamalakas. Maliban sa akin at kay Kang Chanbo, marahil ang nakatatandang kapatid ko lamang ang maihahambing sa kanya. Tumango ang banal na haring Qingday at ngumiti. Ang mga henyo ng lahi ng kaluluwa ay likas na hindi pahuhuli sa mga henyo ng lahi ng Yi. Hindi basta-basta nakamit ni Li Zhengdao ang pagiging una sa talaan ng mga haring makalangit. Ngunit tandaan, ang pinakamataas na kasanayan sa pana ng Yi clan ay may 9 na palaso. Ngayon, 3 pa lamang ang natutunan ni Hipolo, at bawat susunod na palaso ay nakamamanghang makapangyarihan. Hayaan na muna siya. Kung gusto niyang manood ng kasiyahan dito sa Yaoguangyo, sige lang. Maaaring hindi rin ito masama para sa atin. Ngumisi si Yehan, na may bakas ng tusong plano sa kanyang mukha. Anong kalokohan na naman ang binabalak mo, bata? Nagtatakang tanong ni Qingday Shengwang. Matanda Qingday, wala akong ganoong iniisip. Sa ngayon, dapat na tayong tumungo sa Lijan Villa. Siyempre, hindi naniwala ang banal na haring Qingday sa sinabi ni Yehan. Ayon sa pagkakakilala niya rito, malamang ay may pinaplano na namang tusong hakbang si Yehan. Sabay silang tumulak papuntang Lijan Villa. Sa bilis nilang dalawa, hindi naabot ng 1 oras bago marating ang lugar. Pagdating nila, agad nilang naamoy ang makapal na halimuyak ng dugo sa paligid. Ang Lijan Villa na nakatayo sa bundok ay mistulang guho na lamang. Pareho silang napakunot noo, parang huli na tayo ng 1 hakbang. Naligo na sa dugo ang Lijan Villa. Malungkot na sabi ng banal na haring Qingday nang makita ang mga bangkay na nagkalat at ang guho ng Villa. Kang Tianzan, napakabilis talagang kumilos ng babaeng iyon. Huminga ng malalim si Yehan. Hindi na niya kailangang manghula kung sino ang gumawa nito. Maliban sa kanya, si Kang Tianzan lamang ang may ganitong kakayahan sa buong Yaoguang Domain. Sa harap ng kapangyarihan ni Kang Tianzan, ang buong Lijan Villa ay walang pinagkaiba sa isang langgam na nadaganan ng punong kahoy, isang iglap lang, lipol agad. Walang nakaligtas, ngunit narito ang isang pasukan patungo sa maliit na mundo, sabi ng banal na haring Qingday matapos silipin ang paligid. Senior Qingday, tingnan natin. Agad silang pumasok sa guho ng Villa. Doon, tanging sila lamang ang buhay, si Yehan at ang banal na haring Qingday. Lahat ng iba ay mga bangkay na lamang. Ang Lijan Villa ay itinuturing na pinakamalakas na puwersa sa dating Yaoguangyo, higit pa sa Jansong. Dahil si Li Kangmang ay isang kataas-taasang may 8 tribulasyon, isa siya sa pinakamakapangyarihan sa buong Yaoguang Domain, maliban kina Gu Jianxi at Wan Qi Roxi. Ngunit ngayon naging isang libingan na lamang ang lugar, tigmak sa dugo at kalungkutan. Hindi man naaawa si Yehan, nakaramdam pa rin siya ng kaunting lungkot. Kung noong una pa lamang ay sumapi na sila sa Tianlong, marahil hindi nila mararanasan ang ganitong kalunos-lunos na wakas. Para na rin sa alaala ng pagbibigay nyo sa akin ng isang ugat espirito at maraming yaman, gagawan ko kayo ng kabutihan, hindi ko kayo hahayaang maging mga ligaw na kaluluwa. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Yehan, tinipon niya ang lahat ng bangkay at inilibing sa isang malaking hukay, tinakpan ng lupa, at ginawang isang dambuhalang libingan.
Natagpuan rin niya ang bangkay ni Li Kangmang at itinayo ang isang libingan na nakahiwalay para dito. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nilisan na nila ni Qin Dai Shengwang ang lugar. Sa maliit na mundo ng Lijan Villa, nakuha ni Yehan ang isang ugat espirito, ilang batong espirito, mga pildores, martial arts at iba pang kayamanan. Ang pinakakahanga-hanga ay ang ugat espirito na agad niyang inilagay sa Xuanman World. Sa kasalukuyan, siyam na ang ugat espirito sa kanyang mundo. Winikasan ni Kang Tianzan ang Lijan Villa, ngunit hindi niya kinuhang lahat ng yaman, kaya't si Yehan ang nakinabang. Magkasama silang bumalik ni Qin Dai Shengwang sa Tianlong City. Ngunit bago pa man sila makarating, kumalat na ang balita, nakalabas si Yehan mula sa Tianming City ng ligtas at matagumpay. Kabanata 2125. Sa kasalukuyan, hindi lamang ang Yaoguang region kundi pati na rin ang iba't ibang puwersa sa iba pang rehiyon ng lahing tao ay nakatuon ang kanilang mga mata sa Yaoguang region. Ang ligtas na pag-alis ni Yehan ay syempre gamuulat sa mga puwersang ito. Ang puwersang panguna ng Kang Tian Burial ay dumating na sa Tianming City ng Yaoguang region. At dahil kumalat ang nilalaman ng usapan ni Yehan at Kang Tianzan sa ilang lupon, mas lalong nabigla ang marami. Mga usap-usapan ng mga puwersa. Isang Yehan lang ang nagpersige kay Kang Tian Burial na ibuhos ang lahat. Pati ang Kaiyang at Yuheng region ay winasak ng Kang clan para lang makuha siya. Ang batang ito ba'y isang salot o isang halimaw? Isa siyang salot pero halimaw rin. Pero isipin ninyo, kahit ganito ang ginawa ni Kang Tianzan, hindi man lang natinag si Yehan. Sa puntong iyon pa lang, ang kanyang ambisyon ay maaaring hindi pababa kaysa kay Kang Tianzan. Kung sapat ang ambisyon niya, hindi siya yuyuko sa iba. Pero kung wala siyang kakampi laban sa makapangyarihang Kang clan, balang araw, masisira rin siya. Narinig ko, binigyan daw ni Kang Tian Burial ng 3 pagkakataon si Yehan. Kapag lumipas iyon, maaaring oras na para ang kanang Kang ang tuluyang sakupin ang 3 rehiyon ng tao. Ang Kaiyang, Yaoguang, at Yuheng ay hindi maihahambing sa 4 na makalangit na domain, at ang 4 na iyon ang totoong pinahahalagahan ng Kang clan. Sa rehiyon ng tao, naging napakagulo dahil sa Kang clan. Ngunit kasabay ng kaguluhang ito, ramdam din ang bigat at pangamba. Alam ng lahat kung mabubure ng Kang clan ang Yaoguang region, ang susunod nilang makakaharap ay ang lakas ng 4 na makalangit na domain. Pero bago iyon, ang pinakakapanapanabik na laban ay ang sa Yaoguang region mismo. Kahit matalo pa si Yehan sa Kang clan, ang kanyang tunggalian kay Kang Tianzan ay maituturing na labanan ng mga pinakamalupit na henyo ng lahing tao. Sa Tianlong City. Sa punong himpilan ng Tianlong, bago pa bumalik si Yehan, nalaman na nina Chen Baixiang at iba pa na ligtas siyang nakalabas ng Tianming City. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Ngayon, nakasakay na sila sa iisang bangka ni Yehan. Kung siya'y mawala, guguho rin ang Tianlong. Chen Baixiang, Sect Master, may balita kaming natanggap kamakailan, nawasak na raw ng Kang Tian Burial ang Lijan Villa. Yehan, alam ko na. At dahil winasak ng Kang Tian Burial ang Lijan Villa, tayo na ang susunod na target. Pagkatapos ng pagpupulong na ito, sa loob ng ilang araw, tiyak na magdedeklara na sila ng digmaan. Pero hindi dito sa Tianlong City gaganapin ang labanan. Kailangang dumaan sila sa lumang guho papunta rito. Doon natin sila sasalubungin. Kaya, bantayan ninyong mabuti ang kilos ng Tianming City. Chen Baixiang, Master, huwag kayong mag-alala. Lagi naming binabantayan ang Tianming. Pero, laban sa pangunang puwersa ng Kang clan, may pag-asa ba tayong manalo? Nakatitig silang lahat kay Yehan. Alam nilang kung wala ang tulong ng Qin clan at Xin clan, mahihirapan ang Tianlong. Yehan, may sarili akong plano. Hindi pa natin maaaring galawin ang lakas ng Qin at Xin clan. Kailangan munang maubos ang lakas ng pangunang puwersa ng Kang clan. Bago dumating ang pinakamalalakas nilang mandirigma sa Yaoguang, dapat nang mahina ang kanilang unahan. Kung hindi sila maubos, kailangan tayong gumamit ng ibang paraan. Zugbanro, ibang paraan. Anong ibig mong sabihin? Yehan, nakangiti ng malamig kung kaya ni Kang Tianzan na paluhurin ang iba, kaya ko rin. At paano kung ang pangunang puwersa niya mismo ang tumalikod at kumagat sa kanya? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Nagulat sina Chen Baixiang. Sect Master, gusto nyo bang ang puwersa ng Kang clan ay lumaban para sa atin? Imposible yon. Yehan, walang imposible. Kahit mahirap, susubukan ko. Sobra ang kumpiyansa ni Kang Tianzan. Ngayon, ipapadapa ko siya. Sa kanyang labi ay lumitaw ang malamig at malupit na ngiti.
Totoong napakahirap ng balak niya, pero naniniwala si Yehan na ang mga salitang iniwan niya kay Shang Moxie sa Tianming City ay tumatak na. Laging may pagkakataon para pumili. Naniniwala si Yehan na maiintindihan ni Shang Moxie ang kanyang mensahe. Kailangan lang nila ng pagkakataong mag-usap ng harapan. Ang 3 araw na paghihintay. Sa loob ng 3 araw, alam ng lahat na matapos ang pagbagsak ng Lijian Villa, ang susunod na hakbang ay ang digmaan sa pagitan ng Tianlong at Kang Clan. Lahat ay naghihintay. Ngunit sa parehong panahon, muli na namang lumitaw ang bagong pangkat ng mga makapangyarihang Supreme Being sa Tianlong. Kasama ng mga naunang 2 pang grupo, mahigit 1,000 Supreme Beings na ngayon ang nasa ilalim ng Tianlong. Kahit marami sa kanila ay bagong hango, ang ilan namang veterano gaya ni Chen Beixiang ay lalong lumakas. Kabanata 2126. Ngayon, matapos ang huling pagsasanay sa mundo ng Xuanman, umabot na sa tugatog ng kani-kanilang antas ang kanilang lakas. Sa muling pagpasok nila sa mundo ng Xuanman, bawat isa sa kanila ay nakapagbasag ng dati nilang hangganan. Si Chen Beixiang, si Ming, Xi Tianwang, Lu Zuqingwei, Xing, at Yu ay lahat nasa Supreme ng 7 Tribulation na. Samantala, si Yao Fentian, na dati ay Supreme ng 7 Tribulation, ay nakarating na rin sa tugatog ng Supreme ng 8 Tribulation. Maging ang matatandang pinuno mula sa dating 6 na malalaking puwersa ay malaki rin ang naging pag-unlad. Karamihan sa kanila ay nasa pagitan ng Supreme ng 4 na Tribulation hanggang 6 na Tribulation. Siyempre, ang may pinakamarami ngayon sa Tianlong ay ang 1 Tribulation Supreme na lumampas na sa 1,000. Karamihan sa mga ito ay dating nasa kalahating hakbang patungo sa Supreme. Ngunit dahil sa yaman ng mga mapagkukunan, sapat na panahon, at talento na pinabago ni Yehan, halos imposible para sa kanila na hindi makapasok sa antas ng Supreme. Gayunpaman, bagamat 3 araw na mapayapang lumipas mula nang bumalik siya mula sa Tianming City, alam ni Yehan na habang mas tahimik, mas malapit na ang oras na tuluyang ideklara ng Kang Clan ang digmaan laban sa kanya. Isang araw, mag-isa siyang pumunta sa pinagtatagwan ng matandang guro ng sinaunang espada. Ngayon, iyon na ang pangunahing lugar kung saan gumagawa ng mga sandata para sa Tianlong ang matandang guro. Kasama niya roon ang isang avatar ni Yehan, at dahil sa kanilang pagtutulungan, napakaraming sandata na ang nalikha. Dahil sa mga meteorite ng kawalan, kapangyarihan ng ginto, apoy ng banal na Suzaku, at kakayahan ng matandang guro, napakalakas ng kanilang pinagsamang paggawa. Hindi na alam ni Yehan kung gaano karaming armas na ang kanilang nalikha. Tahimik na pinagmasdan ni Yehan ang abala nilang dalawa. Ang avatar ay may kakayahan ng lumikha ng semi-imperial weapon, habang ang matandang guro naman, na nasa estado ng immortalidad, ay kaya ng mag-isa lumikha ng imperial weapon. Di nagtagal, natapos ng matandang guro ang isang semi-imperial weapon, habang abala pa rin ang avatar. Nang mapansin niyang naroon si Yehan, tinapunan lang siya nito ng tingin. Oh, heto ka pala, batang tamad. Ngayon mo lang naisipan akong dalawin, matandang pagod na. Ngumiti si Yehan. Kung palagi akong nandito, baka maistorbo lang kita sa paggawa. Pero sakto ang dating mo. May inihanda akong espesyal para sa iyo. Halika. Nagulat si Yehan, ngunit sumunod. Pagdating nila sa lihim na silid, tumambad kay Yehan ang napakaraming sandata, mula sa semi-imperial weapons hanggang sa imperial weapons, na umabot na sa mahigit 2,000. Matanda, nagawa mo ngang lumikha ng imperial weapons nitong mga nakaraang araw. Bulalas ni Yehan. Napatingin siya sa isang itim na imperial battle armor, na agad nagbigay ng matinding presensya. Para magawa ito, kinailangan ko pang pumunta muli sa kailaliman ng sinaunang buho. Ang dati mong armor na pang Heavenly King ay hindi na bagay sa iyo. Itong Imperial Armor ang nararapat. Nadama ni Yehan ang bigat ng sakripisyo ng kanyang guro. Lalo na't malapit na siyang makipagdigma sa Kang Clan, ginawa iyon ng matanda alang-alang sa kanyang kaligtasan. Salamat, matanda. Sige na, kunin mo na lahat ng iyan at umalis ka. Ang 100,000 sandatang ipinapagawa mo ay tiyak na ikamamatay ng matandang buto ko. Reklamo ng guro. Sa huli, dinala ni Yehan ang mahigit 2,000 semi-imperial weapons, ang Imperial Battle Armor, at isang espada na kanyang napili. Ang iba pang Imperial weapons ay iniwan muna niya roon. Ang mga semi-imperial weapons ay ipinamahagi niya sa mga Supreme ng Tianlong. Samantalang ang Imperial weapons ay gagamitin bilang gantimpala sa sinumang unang makaaabot sa estado ng immortalidad. Samantala, nagsimula siyang i-refine ang armor at espada. Pinangalanan niya ang mga ito bilang
Nguyen Battle Armor Imperial Level Armor na halos imposible masira kahit ng Imperial Weapons. Nguyen Sword isang itim na espada na katwin ng armor. Sa loob ng isang linggo sa Xuanman World, matagumpay niyang na-refine ang mga ito. Ang dating Sky Dragon Armor ay iniwan na lamang niya sapagkat mas malakas na ang kanyang katawan kaysa rito. Nang matapos niyang i-refine ang Nguyen Armor at Nguyen Sword, agad niyang naramdaman ang pagtaas ng kanyang antas. Umabot na siya sa tugatog ng 1 Tribulation Supreme, at handa nang sumabak patungo sa 2 Tribulation Supreme kung magretiro siya ng ilang buwan sa The West World. Kabanata 2127. Ngunit alam din ni Yehan na hindi ito ang tamang oras para magkulong at umatake sa bagong antas, dahil anumang oras ay darating ang puwersang pasugad ng Kang Tianzan. Iyon ay, sa araw na iyon, sa Tianming City, ang pasugad na hukbo ni Kang Tianzan ay nakalarga na. Halos lahat ng pinakamalalakas na mandirigma ay umalis ng Tianming City, at ang pinakamahina sa kanila ay nasa antas na Half-Step Supreme. Noong una, ang Kaiyang Region at Yuhing Region ay may 8 pangunahing puwersa na kumampi sa angkan ng Kang. Sa kabuuan, may 2 hanggang 300,000 tao ang bumubuo sa kanila. Ngunit kahit ganoon, ang bilang ng mga ito ay hindi kasing dami ng sa Tianlong ni Yehan. At sa labang ito, hindi rin magagamit ang lahat ng 60 hanggang 70,000 tao, sapagkat ang mga cultivador na mas mababa sa Half-Step Supreme ay tiyak na magiging pambala lamang. Kaya, ang tanging karapat-dapat lumahok sa digmaan sa Yaoguang Domain ay yaong mga nasa Half-Step Supreme pataas. Gayunpaman, pagdating sa bilang ng mga pinakamalakas, hindi may kukumpara ang panig ng Tianlong. Lalo pat sa hukbong pasugad na ito, may ilan pang mga immortal na mandirigma, at maging isang semi-saint. Tao, binigyan na kita ng katarungan, at binigyan din kita ng pagkakataon. Ito na ang pangalawang beses. Sana ay pahalagahan mo ito. Sa Tianming City, nakatayo si Kang Tianzhou sa isang mataas na gusali at pinagmamasdan sina Xiang Moxi habang pinangungunahan ang hukbo palabas ng lungsod. Para bang naglalagablab ang apoy sa kanyang mga mata. Ang tunggalian nilang dalawa ay nagsimula na ngayong araw. At nang lamarge na ang pasugad na hukbo ng angkan ng Kang, ang mga matang lihim na nagmamasid kay Kang Tianzan ay agad na nakatiyak, ang labanan sa pagitan ng angkan ng Kang at ng Tianlong ni Yehan ay nagsimula na. Ano kaya ang magiging wakas ng labang ito? Walang makapagsabi sa ngayon, ngunit sa lakas at yaman ng magkabilang panig, malinaw na walang kalamangan ang Tianlong ni Yehan. Pagkilos ng angkan ng Kang, ang simoy ng digmaan ay bumalot sa buong Yaoguang Domain. Ang dating masiglang lugar ay biglang natahimik dahil sa pressure ng nalalapit na laban. Lahat ng mata ay nakatuon sa pagtatagpo ng hukbo ng Tianlong at ng angkan ng Kang. Dumating na nga ba ang oras? Sa Tianlong City, kung saan naninirahan ang Tianlong, malamig at matalim ang mga mata ni Yehan. Batid niya na ang pasugad na hukbo ng angkan ng Kang ay nakaalis na sa Tianming City, at patungo na mismo sa Tianlong City. Guro, handa na ang lahat. Lalarga na ba tayo papunta sa sinaunang guho? Sa kanyang likuran, sina Chen Baixiang at iba pang matatandang pinuno ng Tianlong ay may matitinding titig. Umaapoy ang kanilang damdamin para sa labanan. Bagamat puno ng panganib, ang laban na ito ay hindi nila maiiwasan. Lumakad na kayo, hihintayin ko ang inyong pagbabalik. Isa pa lamang itong unang sagupaan, malayo pa ito sa katapusan. Dumating si Zhou Banrou sa tabi ni Yehan at sabay tumingin sa kalangitan. Sa kanyang kumikislap na mga mata ay para bang nakikita na niya ang magiging wakas ng labang ito. Ngumiti si Yehan at nagsabi, narinig kong si Xiang Moxi ang pinuno ng hukbong pasugad na ito. Tila ito ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin ni Kang Tianzan. Marahil sa ikatlong pagkakataon, siya na mismo ang haharap sa akin. Ngunit ngayon, kailangan ko munang makipagtagpo kay Xiang Moxi. Elder Chen, pamunuan ninyo ang lahat ng tao ng Tianlong papunta sa sinaunang guho, at doon tayo lalaban. Ang sinaunang guho ay dating pinamumunuan ng siyam na puwersa sa Yaoguang Domain, ngunit ngayon, lahat ng yamang naroon ay nailipat na ni Yehan sa mundong Xuanman. Maliban sa iilang manlalakbay na napapadpad, isa na lamang itong tigang na lugar. Sa kasalukuyan, sa pinakalabas na bahagi ng sinaunang guho, nagtipon na ang lahat ng mandirigman ng Tianlong na nasa antas na Half-Step Supreme pataas. Umabot sila sa 6,000. At para makatiyak, isinama pa ni Yehan ang banal na Haring Qinggai bilang tagapagtanggol. Siyempre, sa 6,000 ito, may higit 1,000 Supreme Beings, at ang natitira ay Half-Step Supremes.
Nakatayo sa unahan sina Yehan at ang banal na Haring Qinghai, kasunod nila ang mga pinuno ng Elder Hall, at pagkatapos ay ang mga bagong pasok na Supreme tulad nina Dao Tong, Xiao Yuangang, Shi Wulei, Helian Wuki, at Ren Zhongshan. Sa oras na iyon, lahat ay nakatingin sa hangkag na kalangitan sa kanilang harapan. Para bang dama ng buong mundo na isang madugong labanan ang paparating at unti-unting dumidilim ang kalangitan. Ito lamang ang daan patungo sa Tianlong City, kaya tiyak na dito daraan ang hukbong pasugad ng angkan ng Kang. Hindi nagtagal ang paghihintay. Sa mga matang nagbabantay mula sa Tianlong, isang makapal na ulap na parang itim na bagyong dumadagindong ang lumitaw mula sa kawalan. Ang nakakatakot na presensya ay yumanig sa kalangitan at kalupaan, tila pinadilim nito ang buong mundo. Ang bigat ng paparating na labanan ay damang-dama ng magkabilang panig. Ngayon, sa pamumuno ni Xiang Moxi, dumating ang pasugad na hukbo ng angkan ng Kang, mahigit 10,000 sa sinaunang guho. At tandaan, sa 10,000 ito, ang pinakamahina ay nasa antas na Half-Step Supreme. Ang lakas ng puwersang ito ay higit pa sa 6,000 ng Tianlong. Kabanata 2128. Tahimik na tumingin si Yehan. Ang puwersa ng Kang clan na binubuo ng 10,000 mandirigma ay may halos 400 nilalang na nasa antas supremo. Sa bawat tribulasyon ay mayroong mga supremo, at naroon pa ang ilang makapangyarihan sa antas immortal at isang kalahating banal na presensya na nakaupo sa kanilang hanay. Sa sandaling ito, magkasalubong ang mga mata ng dalawang panig, matitinding malamig ang titig, at ang nakababaliw na intensyon ng pagpatay at matinding handyaring makipaglaban ay nagsasalubong sa kalangitan. Kuya Moxi, tila hindi na maiiwasan ang laban natin ngayon. Nakatalaga na itong maging isang madugong araw, ani Yehan na nakatitig kay Xiang Moxi at nakangiti pa, animoy walang anuman sa harap ng panganib. Sumagot si Xiang Moxi, totoo iyan, Kuya Ye. Hindi ko rin kayang umiwas. Huwag mo na sanang ipagdamdam. Tumanggaw si Yehan na may ngiti. Siyempre, hindi ko iyon ipagdadamdaman. Sa ngayon, magkaiba lang tayo ng kinatatayuan. Ngunit, Kuya Moxi, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa Tianming City? Malinaw na malinaw pa rin sa akin, sagot ni Xiang Moxi. Mabuti kung ganon, sagot ni Yehan ng may banayad ng ngiti. Sa kanilang mahinahong usapan, tila nabawasan kahit bahagya ang bigat ng tensyon sa paligid. Ngunit biglang pumutol sa katahimikan ang malamig na tinig mula sa likuran ni Xiang Moxi, Xiang Moxi, bakit pa nakikipag-aksaya ng salita sa kanya? Huwag mong kalimutan kung sino ka ngayon. Mabilis na tumalim ang mga mata ni Yehan. Ang nagsalita ay si Gaizong, pinuno ng Xuanzong sect sa 4 na sekta ng Yuheng Domain. Sa 4 na sekta, pinakamalalim ang galit ng Xuanzong sect kay Yehan. Noong pinabagsak niya ang Waxuman sa laban ng 4 na sekta sa Yuhengyo, maraming henyo ng Xuanzong ang pinaslang niya. Kaya't para kay Gaizong, matindi ang pagkamuhi niya kay Yehan. Noon, wala siyang magawa kundi lunukan ng galit. Ngunit ngayon, matapos siyang lumuhad sa Kang clan, taglay niya ang kapangyarihan at tiwala upang labanan si Yehan. Gaizong, tandaan mo ang iyong pagkakakilanlan. Ako pa rin ang pinuno dito. Malamig na tugon ni Xiang Moxi. Ngunit ngumisi si Yehan at nagsabi, Kuya Moxi, bakit ka pa naiinis? Kung nais ng ilan na maging aso ng iba at hayaan ang amo nilang utusan sila, bakit hindi natin sila bigyan ng pagkakataong maging aso? At dahil sila'y tapat na aso, dapat ay handa silang ayalay ang buhay para sa kanilang amo. Mga taga-Tianlong, pakinggan ang aking utos, sino mang makapapatay sa asong ito ngayon ay gagantimpalaan ng isang imperial weapon. Kasabay nito, biglang sumabog ang nakapangangilabot na hangarin pumatay mula sa hanay ng Tianlong. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon kay Gaizong, lahat sila'y gutom sa gantimpala. Ang tukso ng isang imperial weapon ay napakalaki. Hindi lamang ang Tianlong ang natakam, maging ang ilan sa hukbo ni Xiang Moxi ay bahagyang natigilan. Ramdam ni Gaizong ang matinding pressure habang libo-libong mata ang nakatitig sa kanya. Alam niyang dahil sa mga salita ni Yehan, magiging napakadelikado ng kanyang kalagayan sa laban ngayon. Patayin! 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 Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng mga taga-Tianlong, on ang pagnanasa sa dugo at digmaan. Ang kanilang sigaw ay yumanig sa kalangitan. Sa bigat ng kanilang lakas, maging ang 10,000 mandirigma ni Xiang Moxi ay bahagyang napasailalim sa kanilang presensya. Napabuntong hininga si Xiang Moxi. Kuya Ye, totoo ngang may napakalaking potensyal ang Tianlong. Ngunit sa kasamaang palad, nakatagpo kayo ng makapangyarihang kalaban, ang Kang clan. At sinabi niyang bibigyan ka ng patas na pagkakataon.
Kaya ngayon, ang lahat ng wala sa antas immortal ay magiging kalaban ng Tianlong. Ngumiti si Yehan. Hehe, tila dapat ko pa siyang pasalamatan. Kung ganoon ang kanyang kumpiyansa, sana'y hindi siya mabaigo sa wakas. Senior Qinggai, dahil hindi gagalaw ang iba, maaasahan ko na ba kayo? Walang problema, maikling sagot ng banal na Haring Qinggai. Sa sagot na iyon, nagtagpo ang mga mata ni Yehan at siyang Moxie. Bigla, mula sa kanilang katawan ay bumulusok ang nakagugulantang nakapangyarihan, umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Kuya Ye, ang palasyo ng Yaoqi ay walang pagkakataon noon. Ngayon, ako na ang iyong kalaban. Patayin. Kasabay ng malamig na tinig ni Shang Moxie na kumalat sa buong mundo, gumalaw ang kanyang hukbo, 10,000 mandirigma, tulad ng rumaragasang baha, sabay-sabay na umatake patungo sa Tianlong. Sa isang iglap, yumanig ang kalangitan sa banggaan ng nakamamatay na enerhiya. Ang mga nakapangangilabot na atake ay nagbuhos mula sa langit na animoy kayang lumunin ang mundo. Patayin. Hindi nagpahuli ang mga mandirigma ng Tianlong. Pinangunahan ni Chen Baixiang at ng iba pang mga nakatatanda, kasama si Yao Fengtian na nasa tugatog ng 8 tribulation, at sabay-sabay silang sumugod. Boom! Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang buong kalangitan ay yumanig na para bang guguho ang mundo. Kabanata 2129. Sa likuran ni Shang Moxie, ang mga nasa Immortal Realm at ang Half-Saint ay hindi kumikilos, nakaupo lamang sa kawalan, walang pakialam sa digmaan na sumiklab na. Ganoon din ang ginawa ng banal na Haring Qinggai. Bagamat mas kakaunti ang Tianlong kumpara sa kalaban, sa bilang ng mga Supreme Masters, higit pa sa doble ang kalamangan nila kaysa sa puwersa ni Shang Moxie. Maliban sa halos 4 na raang Supreme, ang natitira sa panig ni Shang Moxie ay mga half-step Supreme lamang. Sa wakas, nagsimula na ang magandang palabas na ito. Pero, sayang lang, hindi dumating ng personal ang babaeng mula sa angkan ng Kang. Sa oras na iyon, sa isang tuktok ng bundok malapit sa labanan, isang babae na nakadamit ng berde at may dalang payak na espada ang nakatanaw sa lugar ng digmaan. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos mismo sa gitna ng labanan. Gayunpaman, sulit din na makita siyang kumilos. Pero ang kanyang kalaban, si Shang Moxie, medyo mahina. Hehe, ikaw ang pangalawa sa listahan ng Chansen, at natalo mo na rin ang pangkat mula sa Yaego City. Ngayon, gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. Sa isang bahagi ng kawalan, isang binatang nakaputing kasuotan ang malamig ang ngiti habang nakamasid sa marahas na labanan. Sayang lang, ang kalaban niya ay si Shang Moxie. Kung iba sana, mas kapanapanabik ang sagupaan. Isang binatang may maamong anyo na parang jade ang palihim na umiling, ngunit ang kanyang malumanay na mga mata ay hindi pa rin inaalis sa nagaganap na digmaan. Sa kasalukuyan, ang labanan sa pagitan ng vanguard forces ng Tianlong at ng angkan ng Kang ay nagsimula na. Sa mundo sa labas ng sinaunang guho, hindi lamang ang babaeng nakaberde at ang binatang nakaputi ang naroon, kundi pati si Polo, na natalo ni Yehan ilang araw na ang nakaraan. Naroon din ang ilang kahangahangang henyo mula sa listahan ng mga hari sa langit. Gayunpaman, hindi pa sila nagpapakita. Bilang mga tagapanood, hindi pa angkop na ilantad ang kanilang mga sarili. Ang Yaguang Domain ngayon ay isang mapanganib na lugar, isang maling galaw lang, tiyak na madadami. Sa lugar ng labanan, nagkatinginan sina Yehan at Shang Moxie, ang matinding diwa ng pakikipaglaban at liwanag ay nagliliyab sa kanilang mga mata. Bigla, si Shang Moxie ay kumilos, bunot agad ang espada. Zing! Isang sinag ng liwanag ng espada, nakakasilaw at nakakatakot, ang sumibol sa kawalan at biglang humiwa patungo kay Yehan. Ang espada na ito ay bumasag sa kalangitan at diretsyong nakatutok kay Yehan na parang ilaw na walang makakatakas. Sa loob ng 10,000 milya, tila wala itong hindi kayang patayin. Brother Ye, pakisubukan mo ang aking kapangyarihan, walang hanggan ang mundo, 10,000 milya ang kayang kitilin. Sa harap ng matindi at marahas na espada ni Shang Moxie, hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Sa antas ni Shang Moxie na isang Kalpa Supreme, kaya niyang pumatay ng karaniwang 2 Kalpa Supreme. Pero si Yehan, paano magiging katulad lang ng ordinaryong Supreme? Magyelo ka ng libo-libong milya, wasakin mo para sa akin. Biglang, mula sa katawan ni Yehan, sumabog ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng yelo, tila yayanigan ang buong mundo. Ang lakas na ito ay kumalat sa paligid na parang magyayelo sa lahat ng bagay. Ang nakakatakot na lamig ay nagtipon sa kanyang mga kamay, gaya ng agos ng baha, diretso sa espada ni Shang Moxie, at tinakpan ito ng marahas. Crack! Crack!
Sa susunod na sandali, nagyelo ang espada ni Shang Moxie, at maging ang kanyang katawan ay binalutan ng yelo. Ngunit bilang isa sa 18 hari ng kalangitan, hindi basta-basta si Shang Moxie. Mula sa kanya, isang mas nakakatakot na liwanag ng espada ang sumabog na parang mga bituin, dinudurog ang yelong nagkukulong sa kanya. Walang hanggan ang langit at lupa, mga bituin, bumagsak, basagin. Kasabay ng ilang malalakas na salita mula kay Shang Moxie, ang kanyang liwanag ng espada na parang mga bituin ay agad na nagwasak sa mga nagyelong espasyo, dinudurog ang lahat ng nakapaligid. Nakawala sa kapangyarihang nagyayelo, ang ikalawang espada ni Shang Moxie ay bumaba na parang mga bituin mula sa kalangitan. Sa kanyang espada, nandoon ang walang hanggang kalakasan at kapangyarihan ng langit at lupa. Haha, Brother Moxie, mahusay ang iyong kasanayan sa espada, ngunit napakahina ng iyong lakas. Ngayon, gamit ang katawan kong ito, dudurugin ko ang iyong sinasabing walang talong espada. Mula sa bibig ni Yehan ay lumabas ang malakas na halakhak, umalingaw-ngaw sa kalangitan. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig at mabagsik, at ang walang hanggang lakas mula sa kanyang katawan ay lumabas na parang bagyo. Ang kanyang kanang kamao ay mahigpit na nakasara, nakatutok sa espada ni Shang Moxie. Ang espada ni Shang Moxie ay napakalawak at napakamakapangyarihan, parang nagtipon dito ang lahat ng puwersa ng kalangitan at mga bituin, isang hampas lamang, at guguho ang langit at lupa. Wasakin mo! Mabilis na sumugod si Yehan, at ang kanyang kamao, tila pinakadakilang sandata sa mundo, ay kumawala mula sa kawalan. Ang kanyang buong katawan ay sumabay sa kamao, at sa isang iglap, nagbanggaan ang kamao ni Yehan at ang espada ni Shang Moxie. Kabanata 2130. Puff! Sa pagitan ng langit at lupa, isang nakakatakot at marahas na puwersa ang kumalat na parang along walang tigil, at ang kalawakan sa paligid ng labanan ng dalawa ay nagngingit-ngit, worry ba'y mawawasak anumang oras dahil sa banggaan ng kanilang mga lakas. Ngunit, sa pagbangga ng kamaong laman ni Yehan at ng nakakatakot na sandata ni Shang Moxie, ang marahas na puwersa ay diretso siyang itinulak paatros, nagdugo ang bibig, at namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ilang ulit na kumislap ang madilim na mga mata ni Shang Moxie, hindi niya maisip na kayang harangin ni Yehan ang kanyang nakakatakot na espada gamit lang ang katawan nito, at higit pa, siya pa ang nasaktan. Wala pang nakikita si Shang Moxie na ganoong kabaliw na katawan sa mga henyo ng kanilang henerasyon. Dapat tandaan, ang kanyang sariling lakas panglaban ay pambihira, ang kanyang galing sa espada ay kahanga-hanga, at hawak pa niya ang isang imperial na sandata. Gayunman, si Yehan ay nagawang durugan ang kanyang nakakatakot na espada gamit lang ang mga kamao. Bagaman makapangyarihan si Shang Moxie at may hawak na imperial na sandata, para kay Yehan ay napakahina pa rin ito, tulad ni Yi Polo. Noon, si Yehan ay naglakas loob lamang na harapin gamit ang katawan ng unang dalawang palaso ng Yi Polo, pero sa ikatlo ay hindi niya nagawang suluhin. Kung ikukumpara kay Shang Moxie, napakalayo pa ng agwat. Ang katawan ng batang ito, kayang salubungin ng harapan ang nakakatakot na espada ni Moxie. Bulalas ng isang semi-banal na makapangyarihan mula sa Star Palace na kanina pa nagmamasid sa kanilang sagupaan, kitang-kita ang pagkagulat. Isang katawan na ganito kalakas ay bihira. Bagaman hindi ganoon kalakas si Shang Moxie, hindi basta-basta ang pigilan ng kanyang espada gamit lang ang laman. Ang lalaking ito'y lalo pang nagiging kaakit-akit. Sa dilim, ang mga henyo na nakamasid ay gulat na gulat din. Kahit si Yehan ay tumutok lang kay Shang Moxie, dama rin nila na parang isang mabigat na martilyo ang dumurog sa kanilang dibdib. Ang katawan ng taong ito'y tunay na nakakatakot, malalaman lamang kung gaano ito kalupit kapag personal mong naranasan. Si Ipolo mismo ay nakalaban na ni Yehan. Naranasan niya ang kabaliwan ng katawan nito. Sa kanyang pinakamataas na galing sa pana ng Yiklan, walang problema ang patumbahin ang 3 kalpa na kataas-taasan gamit ang 2 palaso, at ang ikatlong palaso ay kayang pumatay ng 4 na kalpa supreme. Ngunit si Yehan, ginamit lamang ang katawan upang pigilan ang unang dalawa. Kaakit-akit bagaman hindi ko siya nakitang lumaban kay Kang Tianzan ngayon, sapat na ang tagpong ito. Pero, ayon sa sabi-sabi, hawak niya ang iba't ibang uri ng kapangyarihan at mayroon pa siyang makapangyarihang teknik ng avatar. Ipapakita ba niya iyon? Sa dilim, kumikislap ang mga mata ng mga henyo. Ang ipinakita ni Yehan ngayon ay tila dulo pa lang ng tunay niyang lakas. Brother Moxie, kumusta ang aking kamao? Sa itaas ng kalawakan, mariin ang titig ni Yehan, at sa kanyang mga matang parang kalawakan ay nag-aalab ang matinding uhaw sa labanan. Narinig iyon ni Shang Moxie, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig at malamig na ngumiti.
Abnormal ang iyong kamao. Hindi pa ako nakakita ng katawan na kasing lakas niyan sa ating henerasyon. Ngunit, tapos na ba talaga ang tunggalian natin? Brother Moxie, kailangan pa ba nating ipagpatuloy? Dapat alam mo na, hindi mo ako matatalo ngayon, sagot ni Yehan. Alam ko, kahit hindi kita matalo, gusto ko pa ring malaman gaano ka kalakas. Buhos ang diwa ng pakikipaglaban kay siyang Moxie. Isa rin ito sa kanyang matagal nang ninanais, ang makipaglaban kay Yehan. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ni siyang Moxie ang espada. Mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang nakakasirang intensyon ng espada. Ang lakas ng kanyang galaw ay higit pang nakakayanig kaysa kanina. Sige, Brother Moxie, ayon sa iyong kagustuhan. Tahimik na nakatayo si Yehan sa kawalan, nakatingin kay siyang Moxie na naglalagablab sa diwa ng labanan. Nauunawaan niya bilang kapwa henyo, bilang isang halimaw sa talaan ng mga haring makalangit, nais ni siyang Moxie na lumaban hanggang sa huli. Walang hanggan ang langit at lupa, ako lamang ang umiiral. Sa isang iglap, isang napakatinding espada ang lumitaw sa mundo. Itinaas ni siyang Moxie ang kanyang espada patungo sa kalangitan, sa kanya itong ibinagsak mula sa mataas na ulap, diretso sa kinaroroonan ni Yehan. Sa ilalim ng titig ni Yehan, ang espada ay waring hinahati ang kalangitan sa dalawa, walang makakapalag, walang makakakontra. Sa mundo, siya lamang ang dapat umiral. At si siyang Moxie, sa paggamit ng espadang ito, ay parang isang tunay na hari na ibig buwagin ang lahat. Brother Moxie, tatanggapin mo muli ang kamao ko. Kasabay ng pagbagsak ng espada, madiin ang yapik ni Yehan sa kawalan. Ang buong katawan niya ay sumargo paitaas na parang kanyan, at ang nakakatakot na kamao ay muling sinalubong ang bagsik ng espada ni siyang Moxie.